Magandang umaga po. Samanda ko kayo sa mundo. At kamusta po kayo? Ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa sinabi ni Marcos sa tungkol sa kanyang disqualification case na noong in-interview siya ni Corina Sanchez. Yan po yung ating pag-usapan ngayon. At bago po tayo magpatuloy, ay mag-subscribe po kayo sa video ito. At kaya nga po mga kababayan, ang ating issue na ating pag-usapan ngayon ay may sinabi po si Marcos tungkol doon sa sagot niya kay Corina Sanchez noong in-interview siya noong nakaraan na tungkol sa disqualification case diyan sa Comelec, na matatanda natin mga kababayan na bago ito umalis si dating Commissioner Guanzon sa Comelec ay may sinasabi itong mayroon daw pong senador na yan po daw, ang senador na yan ay nanggaling po sa Davao. Hindi niya po pinapangalanan ito. Subalit, alam natin po mga kababayan kung sino po yung senador dyan na nanggaling sa Davao. Kayo po, alam ba ninyo kung sino yung mga senador dyan ang nanggaling sa Davao? Para sa akin po, ang alam ko dyan dalawa lang. Hindi na natin pangalanan mga kababayan, pero isa lang ang tinutukoy ni dating Comelec Commissioner Guanzon, na ang senador daw po na ito ay nakikialam dyan sa decision sa Comelec. So yan po yung isa sa bagay na dinisclose ni Guanzon mga kababayan bago pa man siya umalis. Alam niyo mga kababayan ay itong nabanggit ni Guanzon na senador na galing sa Davao, ito po ay sinabi niya daw po doon sa kay Senate President ang tungkol sa senador na ito. Ayan po, hindi niya po binigay ang pangalan. Dahil po sa retirement ng tatlong Comelec Commissioner, si Abbas, si Guanzon, at sino pa yung isa? Basta tatlo po siya mga kababayan. At siyempre ay natapos na yung termino nila. Pagka-retiro ng tatlong Comelec Commissioner ay siyempre ang Pangulo ang magpili dyan mga kababayan. Siya, Pangulo ang maglalagay ng mga commissioner na ipapalit, i-replace doon sa mga nagretiro. Kaya po, ang unang plano dyan mga kababayan, ang una pa talaga ay di ba patakbuhin sana si Sara ng Pangulong Duterte ng pagkapangulo. Yan po yung unang plano dyan. Alam ninyo mga kababayan na may mga tao dyan sa likod ng Pangulong Duterte mga kababayan na hindi talaga kakulay mga kababayan. Mayroong mga dilawan dyan na nasa likod ng Pangulong Duterte o dilawang DDS na anti-Marcos. Isa po sa mga bagay yan mga kababayan na nagbibigay ng hadlang sa mga mabuting plano ng Pangulong Duterte mga kababayan, sapagkat alam ninyo yung si Inday Sara ay anak ng Pangulo yan, ay dapat talaga
ang Pangulo ay tulungan niya yan, mga kababayan. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, ay wala pang sinasabi ang Pangulo na kung sino nga bang tandem ang kanyang susuportahan. At mag-uumpisa na po yung ika nga pangumpanya, kampanya ngayong Petsa 8. Yan po. So, dahil dyan, mga kababayan, ay sinasabi dyan na itong mga grupo ng DDS, mga kababayan, dyan sa kabila, dyan sa Davao, tulad ng pag-iikot ni Inday Sara dyan sa Davao, sa Caravan, Orale, ay mayroong grupo dyan na nag-endorso kay Inday Sara lamang, pero hindi si Marcos, hindi kasama si Marcos, mga kababayan. So yan po yung dahilan na ang Pangulo ay hanggang ngayon wala pang ibinibigay kung sino, sinasabi kung sino yung kanyang susuportahan. So may mga posibilidad na, sarili ko lang opinion nito mga kababayan at analysis, may mga posibilidad na if something happen na ma-disqualified si Marcos, so tama ang sinabi ni BBM doon sa interview niya doon kay Corina Sanchez na pwedeng magiging Pangulo si Inday Sara pagdating ng araw nang siya po ay ma-disqualified. Kung manalo sila ng eleksyon, mga kababayan, sila, pagpalagay natin na mananalo sila sa eleksyon, ay pagka mananalo sila sa eleksyon, mga kababayan, wala pong problema noon. Talagang 99% na mananalo silang dalawa sa eleksyon. Subalit, ito po ay may kaso si Marcos ng disqualification case. Kung ma-disqualify siya dyan sa Comelec, of course, dadalhin niya doon sa Supreme Court sapagkat kompleto sa makinarya si BBM. May mga abogado, legal. Pagpasok ngayon na nakatatlong taon na, halimbawa 2 o 3 taon, biglang tuluyang ma-disqualified si BBM, mga kababayan. So automatic, sang-ayon sa ating Constitution, ay Vice President, ang elected Vice President, siya po yung papalit sa kanya. Di yari na, mga kababayan. Ang lumalabas doon, Duterte pa rin. Yun po yung nakakalungkot na mangyayari, mga kababayan. Lalo na ngayon na ang disqualification case ni BBM ay hindi pa po na-desisyonan. Maghintay pa po tayo niyan ng ilang linggo niyan sapagkat yung mga bagong itong mga bagong appointed ng Pangulong Duterte ay pag-aralan pa po yung disqualification case diyan sa Comelec. Kaya maantala po talaga yan. Ngayon, so balikan natin yung sinabi ni BBM o inamin ni BBM nung in-interview siya ni Corina Sanchez na kung sakaling ma-disqualify siya, okay lang ba sa kanya na si Inday Sara ang papalit sa kanya sapagkat yan po ang nakasad sa Constitution. Ang sabi ni Marcos, mga kabayan, si Sara would be a president someday. So inamin po ni Marcos yan, mga kababayan. Alam ninyo, wala kang maririnig ni Marcos na magsagot ng nakakasakit ang damdamin sa kanyang kapwa, mga kababayan. Yan po yung katotohanan dyan.
ay napakabait niya. So, dahil nga po dyan sa usapin na yan mga kaubayan, ay nalungkot nga din po si Marcos dyan sa nangyayari na disqualification case sapagkat malaki pong perisyo at kaabalahan po sa kanya yan na nangyayari sa kanya na mayroon pang disqualification case na hindi pa naresolba. At pangalawa, yung bang mga pipiliin o appointed ni Pangulong Duterte na ilalagay dyan sa Comelec ay kilala ba natin? At sino ang mga taong ito? Hindi natin alam kung ito po ay anti-Marcos. Okay lang kung anti-Marcos sila. Kung talagang susundin nila yung proseso na ayon sa batas, na kung tama naman ang pinaglalaban ni Marcos diyan sa Comelec, mga kababayan, ay dapat ibigay nila yung nararapat na desisyon diyan sa Comelec, mga kababayan. Iyon po yun. Ngayon, may mga punto dyan mga kababayan na talagang nakakalungkot isipin para po sa mga Marcos loyalists at Marcos supporters na itong desisyon ng Comelec hanggang ngayon ay hinihintay ng mga Marcos supporters at loyalists ay hindi pa dumating, hindi pa lumabas. So, yan po yung naramdaman ni Marcos, mga kababayan, sa ngayon. Hindi ko po sinasabi na nanghina si Marcos, mga kababayan. Ang ibig ko lang sabihin dito na yung punto na gusto kong palabasin dito, ito po yung posibleng magiging instant president ito si Sara Duterte Carpio kung sakaling pagkatapos na nilang manalo, inabot ng 2 taon o 3, tapos biglang magdesisyon ang korte na disqualified si Marcos. Yan po yung masakit, mga kababayan. Kaya magiging instant president si Sara, mga kababayan. So, magkomento po kayo dyan, mga kababayan, tungkol dyan sa isyong ito, sapagkat gusto kong tatanungin kayo kung gusto kong tatanungin kayo kung okay lang ba sa inyo yan na ganun ang mangyayari. Ngayon, kung okay o hindi, magkomento po kayo dyan, mga kababayan, sapagkat malaga po yung punto na yan na ating analysis, na ating pinag-uusapan ngayon. Yan po, katunayan nga po, mayroong report dito, yung Inquirer, tungkol po dyan sa pagtanggi ni Inday Sara sa kung sakaling ma-disqualified si Bongbong Marcos sa kanyang kandidatura. Ganito po ang hinahanap. Nahanap ko lang po. Dali lang, ha. Nawala kasi. Yan po yung gusto nating basahin ko po sa inyo itong news na ito para higit na maliwanagan natin, mga kababayan. Malapit na po. Sandali lang, ha.
para mabasa po natin yung news nito at marinig ninyo na ito po ay hindi sa aking sarili kundi based po sa latest na report ngayon mga kabayan. Ito po. Yan po. So yan. Sabi nito ng ABS-CBN News, Davao City Mayor and Vice Presidential candidate Sara Duterte Carpio on Sunday denied that there are plans for her to replace presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as president should he be disqualified. So yun po yung sinasabi mga kababayan. Pag-deny man si Inday Sara dyan, sabihin man niya ngayon na ayaw niya, pero wala pong magagawa kasi yung batas po ay nagsasabi na yun talagang Vice President, elected Vice President ang papalit o kung sakaling mangyayari po yan. So yan po yung muna ang ating updates ngayon mga kababayan. At sana po pag-aralan ninyo ay yung isyong yan na ating tinalakay para higit po ninyo maunawaan at magbigay kayo ng inyong komento, opinion o para malaman natin ang inyong mga saloobin kung okay lang ba sa inyo yan mga kababayan. Ayan po. Kaya dito sa ating pag-usapan na yan, ayan po, papakita ko sa iyo muli. Ayan po yung pinag-usapan natin na ito ay seryoso, nakakalungkot na usapin. Pero sana po ay hindi naman mangyayari. Yan po ay ating opinion lamang. Kung maniwala kayo o hindi, nasa inyo po yan. Pero sinasabi ko lang yung aking analysis ng posibleng mangyayari po yan. Dahil nga dyan po sa disqualification case ni Bongbong Marcos na hindi pa na-desisyonan hanggang ngayon. Pitsa 8, pag-umpisa na po yung ika nga ay campaign. So pansamantala, yan muna ang ating updates. God bless.